Humugot siya ng malalim na hininga at bago pa siya takasan ng lakas ng loob na matagal niyang inipon ay kinabig niya ito. Hinagkan niya ito sa mga labi. Agad na nigas ito. Nagkandadilat din ito. Hinintay lang niya ang pagkislap ng flash ng kamera na dala ng kasamahan niya para may pruweba siya sa master niyang nagawa na niya ang pinag-uutos nito. Kapag kuwan ay agad na siyang lumayo sa lalaki. Sorry, wika niya saka siya nagtakbo palayo. Dapat ay doon na nagwakas ang lahat. Ang kaso ay sinusundan-sundan na siya madalas ng kantsaw pati ng mga chismis na sila ni Den. Kung totoong may gusto siya sa lalaki o di kaya kung sila na nga ay hindi siya mapipikon. Pero naman paulit-ulit na ang paliwanag niya sa mga nangangantsaw at nagtatanong nang dahil lang sa pagsali niya sa org kaya hinalikan niya ang lalaki ay ayaw pa rin siyang paniwalaan. Minsan inapadaan siya sa isang grupo nag-uumpukan sa kiosk na nasa loob ng campus. Natigil ang bulong-bulungan ng mga ito nang makita siya ng mga ito. Hi Mara, bati ng isa sa mga iyon. Kaklase niya ito sa ilang subjects kaya kilala siya nito. Hi, matipid na ganti niya. Siya ba yung GF ni Den? Anang isang kasama sa umpukan. Hindi, ano ba? Sagot dito ng kakilala niya. Soon to be GF, kung ganoon. Tina, shut up. Sita rito ng kaklase niya. What's wrong? Masama ba magsabi ng totoo? Don't they say the truth would set you free? It was at that point that she felt she had enough. Sawa na siya at pagod na siya. Once and for all, she would lay the issue to rest. Pumalakpak siya para agawin ang pansin ng lahat ng nasa paligid nila. Listen up everybody, hayag niya. Hindi kami ni Dan, okay? I don't like him. I never will and I'd rather kill myself than being his girlfriend. Napamaang sa kanyang lahat nang nakarinig sa kanya. Ang ilang mag-aaral na nasa kalayuan ay lumapit pa sa kinaroroonan niya. Nang mahulasan siya ay nanlumo siya. Parang masyado naman siyang naging malupit kay Dan. That's all I have to say about the issue. Saad niya. Kaya sana'y tantanan niyo na ako. Pagkasabi niya niyon ay mabilis na siya naglakad palayo. Dan never bothered her again after that. No, ganun na lang ang pagtanggi ng isip niya. It could not be the same guy. It shouldn't be. Heaven forbid. What do you know about him, Tito? Tanong niya sa kanyang Tito Alfred nang manumbalik sa kasalukuyan ng diwa niya. He's a bright young man. Nag-graduate siyang magna cum laude at sa sariling pagsisikap niya ay napalaki niya ang kumpanyang namana niya mula sa namayapang kamag-anak niya na siya rin palang nagpaaral sa kanya. He's a self-made man in the sense that Execo was on the brink of collapse when he stepped in. Not only did he turn it around, he did so with flying colors. At ngayon nga ay isa na sa itinuturing na success stories ng business world ang Execo. She could imagine then being able to accomplish such a feat. Noon pa man ay napaka-driven na nito. Pero hindi pa rin sapat iyon para maging katanggap-tanggap sa kanya ang ideyang magiging asawa niya ito. She barely knew him and what she knew about him made her shudder at gusto raw siyang mapangasawa nito. To the 9th degree, nanginig ang kanyang kalamnan. So, shall I set up a meeting between you two? Tanong ng kanyang tito. No, mabilis ang naging pagtanggi niya. Pero Mara, I don't need to hear anything he has to say. I'm sure may nahahanap tayong paraan para maisalba ang kumpanya nang hindi pumapatol sa alak ng ugok na yun. Ano bang palagay niyo sa akin? Mara, please. Tito, my decision is final. The answer is no. Mukhang balak pa nitong magprotesta. Bumuka ang bibig nito pero hindi nito tinuloy ang kung anumang gusto nitong sabihin. Ikaw ang bahala. Sa halip ay wika na lang ito. The nerve of that guy. Iyon ay pinagsisintir niya habang nakatingin siya sa labas ng plate glass window ng opisina ng kanyang daddy. Hindi niya inakalang pagkatapos ng maraming taon ay sa ganoong paraan pa siya magkakaroon ng balita tungkol kay Dan.
Ilang araw na nakalilipas mula nang sabihin sa kanya ng kanyang Tito Alfred ang tungkol sa proposal nito, pero hanggang sa panahong iyon ay nagpatutok pa rin ang butsi niya. Napaigtad siya ng magring ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Tinanggap niya ang tawag pagkatapos ihayag ng sekretarya kung sinong nasa kabilang linya. Isa iyon sa mga creditors nila. Ayon dito, hanggang sa katapusan na lang ng linggo ang palugit na maaaring ibigay nito sa kanila. Mapuputokan na raw ito ng boss nito kapag in-extend pa nito iyon dahil nakailang extension na ang loan. Kasunod niyon ay ang accountant naman nila ang tumawag. Tungkol daw iyon sa checking ipinahanda niya rito. Kailangan daw lagyan ng dagdag na pondo ang account na pagkukunan niyon dahil kung hindi ay ma-over daw sila. And then came the call from the hospital. May isasettle na namang bill bago matapos ang susunod na araw. Her head was still reeling from all the problems and decisions that had to be made when her secretary called up to her that her Tito Alfred wanted to see her. "Tell me you have good news because I desperately need one." Salubong niya rito nang pumasok ito sa opisina ng kanyang daddy. "How I wish," sabi nito. "Unfortunately, the opposite is true." "Oh no," ungol niya. "Okay, what is it?" "It's Mr. Justin." "Yung British client natin? What about him?" He got involved in some illegal operation in their country." "What?" "Drug trafficking. May connection daw siya sa Macau, according to the news. Anyway, dahil sa nangyari, natural lang na i-terminate ng kumpanyang pinapasukan niya ang serbisyo niya." "Do we have a contract with him?" Nais niyang malaman. Tumango ito. "We can insist that this company honor it, but there would be delays, I'm sure. We are fast losing money, Mara." Gusto na niyang iuntog ang kanyang ulo sa pinakamalapit na pader. Puro problemang walang solusyon ang binabato sa kanya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang gumaling ang daddy niya. Pero hindi nangyayari iyon. Napakabagal ng improve ng lagay nito. Halos wala nga. I just wanted to inform you," anang kanyang tito. "Sige, lalakad na muna ako. Baka may magawa akong paraan." Nito. Pagkasabi nito na yon ay iniwan na siya nito. Napatulala na lang siya sa kawalan na mag-isa na uli siya. What the hell am I going to do? Nang gigipuspos na niwika niya sa sarili. Bago siya tuluyang maghinagpis ay binasag ng pagtunog ng telepono ang katahimikan. Private line ng kanyang daddy ang nagri-ring. Ibig sabihin, malalapit na kaibigan at kakilala lang ang nakakaalam niyon. Dagling sinagot niya ang tawag. "Miss Mara Villarama?" Anang baritonong tinig. "Speaking, who's calling please?" Tanong niya. "This is Dan Legaspi. Remember me?" Napatda siya. "How did you get this number?" Tanong niya. "This is a private line and..." "Oh, I have my sources." Anito. "I heard you turned down my offer." "Of course I did. It's a very ridiculous one." "Is it?" Parang nanunuyan tinig nito. "Yes, is it? I'm not for sale, Mr. Legaspi, and how dare you to try even think I am? Not all the money in the world can give you the right to..." "Whoever said I'm buying you? Ang akala ko nga'y makakatulong pa ako sa'yo." "By dangling that ridiculous offer? Guess again." "Oh, I'd think about it very carefully and with an open mind if I were you. Kung pag-iisipan mo lang ng mabuti iyon, ay malalaman mong iyon ang sagot sa problema mo at ng kumpanyang naiwan sa pamamahala mo." "All I need is a little time. Pagaling ni Dad ay matatapos din ang problemang sinasabi mo." "Are you sure? O baka naman sa paggaling ng daddy mo ay wala na siyang kumpanyang babalikan." Nagpantig ang kanyang tenga. "You have a lot of nerve to say those things to me. Kung sakaling ganun man na mangyari, ay wala ka na rin pakiroon. Hindi naman tayo magkaano-ano, hindi ba?" "Nanghihinayang lang kasi ako. Hindi naman kailangan mangyaring sumadsad ang Villarama Company. If there's one thing I hate saying, it's a company going belly up because of mismanagement, and especially if there's something I can do about it.
Sabihin na nating gumaling na ang daddy mo. How long would it take before he can run the company again the way he used to? O baka naman ang ibig mong mangyari, pagtayo niya mula sa hospital bed, ay dediretso na siya sa opisina. Of course not. Then be realistic, Mara. Think about my offer. That's the answer to your problems. Yes, but at what cost? Look then, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay obsessed ka pa rin sa akin. Pero sana, wag mo nang idamay ang... Good grief! Bulalas nito. Is that what you think? That I'm still carrying a torch for you after all these years? Biglang humagalpak ito ng tawa. Honestly, ganun ba katindi ang bilib mo sa sarili mo? Bakas ang panuniya sa tinig nito. Pwes, kung hindi yun ang ibig sabihin ng pagpapakamatay mong maging asawa ko. Paanas na wika niya. Pagpapakamatay na maging asawa mo? You have a way with words, haven't you? You think that's the reason why I want you to be my wife? Tumawa naman ito. You're something else, you know. Hay, mukhang kailangan kong linawin sa iyong rason kung bakit ganun ang alok ko. But please, let me make it clear right from the start. It's not because I am madly in love or obsessed with you that I made that offer, okay? Fine, I admit there was a time in my life when I felt the earth move each time you happened to so much as glance my way. But I was young and still so stupid then. Yun lang ang excuse ko. Anyway, that was almost a decade ago. Ang daming nababago ng panahon at kasama na ron ay ang damdamin ko. I'd be such a loser if I happen to still think you are the center of my universe. Naguluhan siya. Kung ganoon, anong rason at I need a wife, or should I say I want one? Sa tingin ko, at inaayunan ng opinion kong ito ng mga kaibigan at kakilala ko. Iyon na lang ang kulang sa buhay ko. I have everything I ever hoped and worked for. Isang kumpanyang napalago ko at patuloy na napapalago sa paglipas sa mga araw. An income that allows me to live in luxury, good health, and almost everything, so to speak. But no man is an island, sabi nga nila. So I need a wife, someone who would host my parties and be with me during the obligatory social occasions. But wala akong girlfriend and I'm not looking for one. Tuloy-tuloy ito sa pagsasalita. Hindi nito hinayaang makasabad siya. Based on my experience, they're more trouble than they're worthy. But what I do need is a woman who is well-trained in the social graces. Marry Gisha? Nausal niya. I would if I could, but I don't know any Gisha. Besides, you'll do nicely. Anito, hindi ka man magaling magpatakbo ng kumpanya, ay sigurado kung hasang-hasangi yung social skills. Hindi ba't bata ka pa nang mawala ang mami mo and your dad never remarried? If that's the case, I'm certain he relies on you whenever he holds a party or things of that sort. Napasinghap siya. Marami itong alam na detalye tungkol sa kanya. Bakit parang nagulat ka? Nakalimutan mo na ba? I was a very diligent student back then. Dinala ko ang nakakagawian kong iyon sa pagsaba ko sa totoong mundo. And it has served me well. I want to have a wife I can be proud of. And hey, I won't lie to you. You would make a man proud, right? Kaya nga nasabi ko sa trusted assistant ang daddy mo na mukhang pareho tayong makikinabang kung magkakasundo tayo sa proposal ko. I'll call up to reiterate my offer to you. But don't give me an answer yet. Sana'y pag-isipan mong mabuti ito at sana rin huwag ka na magpadalos-dalos sa iyong pagpapasya. Oh, maybe this would help in making your decision. Kung sakali mang magpapakasal tayo, it would most likely be in name only. We can have sex if you like, but only if you're willing. I have never forced myself on a woman and I have no intention of starting with you. You will also be able to come and go as you please, but you're not allowed to have an affair for as long as the marriage is in existence. In existence? What do you mean? Let's just say we can What I mean is renegotiate our agreement after a year. Kung may isa sa atin ang ayaw niyang ituloy ang pagsasama natin at may sapat na rason naman siyang maiharap, ay pwede nating ipaanal ang kasal.
Really? Medyo nagdududa siya. Parang hindi pabor sa'yo ang mga ganung pangyayari. I mean, after you've bailed the company out of the trouble, and if ever my father regains his strength, I am almost certain I'll leave you. Minabuti niyang aminin na iyon. A lot of things can happen in a year. Who knows? I might have found someone better by then, or I might not want or need your services anymore. In the meantime, sa loob ng isang taon ay makakatiyak akong magiging payapa ang buhay ko, and I would know whether I am cut out to be married man or not. So if I were you, I'd get rid of my angst and start looking at my proposal with a new perspective. I'm sure you would realize that it would be naturally and mutually beneficial to us. I'll think about it. Nawika niya. Do that, but don't take too long. My offer would be on the table for only 3 more days. After that, forget it, okay? Bye. Pagkasabi nito niyon ay namatay na ang linya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.